Ano po ba ang ating pakikipag-ugnayan? Kamusta ang ating pakikipag-usap sa Diyos? Do we really pray with our heart, with our mind, so that we may be able to have a very meaningful and fruitful communication to God? Kamusta po ang ating pong buhay pananaming? Natutulog po ba tayo pag nagdadasal tayo? Pag nagdadasal po ba tayo ay napapahilig na po ba tayo? Kapag po tayo ay nagdadasal, nakapokus po ba ang ating isipan at ang ating puso sa pagdarasal? O napakaraming mga gumulo sa isipan natin? Tayo po ngayon na nasa loob ng bahay na namin ni Aposilio, kamusta po ang lagay ng ating pag-iisip? Ang isip ba natin, ang diwa ba natin, ang puso ba natin ay nakatuon para ang Diyos ay makausap? Sapagkat kung ang Diyos ay ating nakakausap, kung ang Diyos ay ating nakakaulayaw sa pamagitan ng ating panalangin, ang ibig sabihin niya, may pinag-uugatan, may pinaghuhugutan, may pinaghahalawan, may pinaghuhunan kung bakit ganoon tayo kasigla, kung bakit ganoon tayo kasgasig, kung bakit ganoon buhay na buhay tayo na nakikipag-usap sa Diyos. Isa lang ang ibig sabihin, may pananampalataya. Kasi hindi tayo makipag-usap sa Diyos, hindi tayo makikipagtagpo sa Diyos kung wala tayong inigilalang Diyos sa buhay natin. Kung wala tayong pananampalataya sa Kanya, bakit tayo magdadasal? Kung wala tayong pananampalataya sa Kanya, bakit mayroon tayong mga ibig at nais na iparating sa Kanya? Kung kayo naman pala, hindi natin inaangkin na tayo ay Kanyang napapakinggan, na tayo ay Kanyang nadalama sa anumang nakbayan natin sa buhay. Ngayon, ang tanong sa atin, kamusta ang ating paglalakbay sa ating buhay pananampalataya? Nakita ninyo yung nangyari habang si Jesus ay naglalakad sa ibabaw ng tubig. Ano ang sabi ng kanyang mga alagad na nandoon sa bangka? Multo. Multo. Ano ang sabi ni Jesus? Huwag kayong matakot. Hindi ako multo. Si Jesus ako. Ano sabi sa kanya ni Pedro? Panginoon, kung ikaw po talaga yan, bayaan po niyo kung papariyanin sa lugar po ninyo. Kaya ano sabi ni Jesus? Halika, Pedro. Kaya si Pedro po ay lumunsad ng bangka at dumakad sa ibabaw ng tubig. Pero ang tanong ko, ano nangyari? Nakapagpatuloy ba si Pedro sa paglakad sa ibabaw ng tubig? Hindi po. Bakit ano nangyari? Nadama ni Pedro ang ihip ng hangin na dumadamping sa kanyang balat. Siniglan siya ng takot. At dahil doon, unti-unti siyang lumito. Mga kapatid, ganun din tayo, di ba, sa lakbayan natin sa buhay. Lagi natin sila sabi, nananalig ako sa Diyos, nagtitiwala ako sa Diyos. Pero pag nagkaroon tayo ng problema, pag marami na tayo naging disappointments at frustration sa buhay, ang ibig sabihin ng mga kasawian, kapighatian natin sa buhay. Hindi ba? Lumulubog tayo sa ganung klaseng kalalagayan natin sa ating buhay. Dahil natatakot na tayo, kaya tayo unti-unti lumulubog. At ano ang ating pagluto? Kawalan ng pananalig
kawalan ng pananampalataya sa Diyos. At yun ang nais ng Panginoong Jesucristo na maipaunawa niya sa atin ngayong ika-11 sa karangyaan. Ano ang ihip ng buhay na dumadampi sa ating balat para manghina ang ating pananampalataya? Anong ihip ng hangin ang dumadampi sa balat ng ating buhay kung bakit tayo ay bumibigay sa paghatid natin sa pag-awak natin kay Jesus bilang ating Panginoon, bilang ating Diyos. Kasi mga kapatid, magkakaiba tayo ng karanasan sa buhay. Pero ang pagkakahalin tulad niya, madali tayong bumibigay. Madali tayong sumuko. Ay yung sakit na nararamdaman ng ating puso. Ang nakukuha sa atin, kasawian, kabiguan, kapihatihan, ang makukuha. Ilang po kaya sa atin, ilang kaya kapag tayo ay nagkaroon ng kasawian at kapihatihan sa buhay, ng sakit at tiyak sa buhay. Ilang kaya ang unang nasasabi, Lord, ayaw ko tumalagpasan. Lord, magtibay ako, matatag ako, sapagat ako'y nakakapit. Hindi lamang sa laylayan ng iyong kasuotan ako nakakapit, kundi yakap-yakap kita. At dahil doon, hindi ako matitinag. Hindi ako maibubuan. Hindi ako mailuluyo ng kasawian, kabigatian, pagdurusa, sakit, kalunggayanan na aking pinagdadaanan sa dagat ng aking buhay. Sapagkat matibay ang aking pananampalataya ay naman hindi mo ko ang kahawanan. Kaya naman hindi mo ako tatanggi. Ganda po, sana po. Sana. At pinanahingin natin sa Diyos. Sana bibigyan na tayo ng biyaya at ng pagpapala na maging matibay at maging makatagpag sa mga pilit ng buhay na dumaan sa ating buhay. Upang kung anumang dagat na may nilubyo na tayo halos kainin ng dagat ng daigdig na ito, nakakahinapan. Nakakahinapan. Nakakalamupan tayo. Dahil nandiyan siya. Nakikinagay. Nakikinagay sa mga bayan na may bayan sa kanyang natin pamamahay sa rin. Dahil ng Diyos, nangyari tayo, manampapalag tayo sa kanya. Huwag tayo matakot. Huwag tayo matakot. Huwag tayo matakot na matantian ang ating bayan ng anumang maaaring ikatina natin, ang anumang ikatakot natin, ang anumang ikabalis natin, ang anumang na ikabawaw natin sa buhay sa ito. Sa alip, may